So pag-usapan natin yung nangyari sa 7-Eleven. Kung napapansin nyo guys, ito yung context niya kung bakit nangyari yung gulo sa 7-Eleven. So hindi ako sure kung ano yung pinag-away nila. Bumibili lang po ako sa 7-Eleven nung saktong nagpapapunch na ako na may biglang dumating na 3 lalaki sa 7-Eleven at may mga humahabol sa kanila. As in marami po sila. Kaya hindi po ako makalabas. So for me, sobrang nakakatakot. Lalo-lalo na gabi pa yung nangyari. And especially ito, naganap ito sa Magalang, sa 7-Eleven sa Magalang. Doon sa video na yon may nangyaring physikalan. So, ewan ko kung sino yung nasaktan, kung sino yung nadamay. Ewan ko lang, basta-basta na lang na biglang nag-approach yung isang lalaki. Kasi actually, 3 sila. Yung isa parang very aggressive, na gusto talagang manakit. Ewan ko lang kung bakit, anong ginagawa ng lalaki, kung bakit ina-approach to at pumasok ito sa 7-Eleven ng galit. Probably laseng, o di kaya naman na may mental health issues. Let's pray na hopefully na walang masaktan dito sa kanila. Pero I don't want to justify this problem kasi minsan may mga hidden background sila dito. Kaya even though we have to be safe, especially sa gabi or sa madaling araw, lalo na most risky yon, especially sa mga babae or sa mga bata. Ito nangyari nung nag-swimming kami na may biglang pumasok na taong grasa sa 7-Eleven, tapos biglang nagnakaw ng chip, isang packet ng chip, tapos kinain niya sa harap ng 7-Eleven. I guess yung problema niya is mental health or meron din siyang problema sa pag-iisip. Kaya lalo na sa mga taong ganon, it's really important to aware. And syempre, before tayo lumabas or before tayo or kung nasan man tayo, we have to be pray para bigyan tayo ng protection ni Lord. Kaya God bless and ingat sa inyo, mga buds.